Gusto mo ba ng bagong sasakyan? Tulad nito? O kaya ito? Sapat na ba ang iyong naipon para mabili ang gusto mong sasakyan o ang iyong dream car? Alam po natin na ang pagbili ng bagong sasakyan na naayon sa ating kagustuhan o pangangailangan ay may katapat na tinatawag na SRP. Ano ba itong SRP? Ito ay Suggested Retail Price, ay tinatawag na halaga o presyo ng sasakyan kung ito ay bibilhin ng cash. Dahil sa kataasan ng SRP o halaga ng bagong sasakyan, marami sa atin ang hindi makaka-afford na bilhin ito ng cash. May option pa ba para mabili natin ang ating dream car na hindi maglalabas ng napakalaking cash o pera? O pwede ba itong bayaran via installment? Ang sagot ay yes. So paano paraan? Car financing. So ano ba itong car financing na to? Ang car financing ay isang type ng loan na ino-offer ng bangko, financial institution, para makatulong mabili ang isang sasakyan o ang ating dream car. Ang bangko ang siyang magpa-finance ng sasakyan at babayaran ito ng borrower sa bangko ang kabuuang halaga na inutang at interest via installment based sa approved term of loan. Sa car financing, dalawa ang pwede nating pagpilian. Ito ay ang tinatawag na bank financing o yung in-house financing all-in na ino-offer ng dealerships. So, anong kaibahan nito? Sa bank financing, ito ay mayroong low monthly amortization with higher cash out. So, ang cash out ay kinocompose ng minimum down payment, which is 20% of SRP, the chattel mortgage fee, and 1-year comprehensive insurance premium. Sa kabilang banda, itong in-house financing all-in ay may low cash out with higher monthly amortization. So, ang cash out lang dito ay yung down payment na nire-require ng dealerships. Para maintindihan natin yung estimated cash out kung magkano, ito yung illustration. Sa bank financing, let's say ang unit price o SRP ay 1,383,000. So ang down payment ay 276,600, which comprises 20% of the SRP. So ang utangin natin, amount to be financed ay 1,106,400 pesos. Na may term na 5 years, so ang monthly amortization ay 23,235. Ngayon, ito ang estimated cash out mo once na nag-avail ka sa bank financing. Of course, the 20% down payment, the estimated chattel mortgage fee na 3% ng amount financed to be financed, 33,192, at estimated 1-year comprehensive insurance na nilagay ko lang at 30,000. So total cash out after bank financing ay 339,792. Compare natin ang same amount sa in-house financing all-in. Usually, ito lang yung pinakikita ng in-house financing ng mga ahente. At SRP is the same naman, 1,383,000. Ang down payment lang nila, instead na 276,600, binabaan pa nila at 181,000 down payment all in. So intact na yan, yan na lang ang ilalabas nyo na down payment na merong 28,061 pesos na amortization payable in 5 years. So ito ang breakdown ng inyong cash out pag nag-ano kayo sa dealer.
So down payment, instead na 276,600, ni-reduce pa nila yan at 181,000. Pero amount of finance nyo ay pareho lang at 1,106,400. So may discount na binigay ang dealer. Pero ang monthly amortization mo ay 28,061 pesos. So base rito sa ino-offer ng in-house financing na all-in, free na po ang chattel mortgage fee at 1-year comprehensive insurance. So ang magiging total cash out nyo lang ay 181,000 pesos. So makikita natin yung difference ng cash outlay mo sa between bank financing na 339,792 at 181,000. So ang laki ng diferensya, no? Pero tingnan naman natin yung monthly amortization. Ito yung buwan ng hulog once na magbayad na kayo sa bangko. Sa bank financing ay 23,235, while sa in-house ay 28,061 pesos. So, ito yung sinasabi, kapag bank financing, mataas ang cash out mo, pero mababa ang monthly amortization mo. Sa in-house naman, mababa ang cash out mo, pero mataas ang monthly amortization mo. So, yan po ang difference ng dalawa. Isa pang difference ng dalawang ng bank financing at in-house financing all-in ay yung manner ng pag-a-apply ng loan. Sa bank financing, ang applicant para mag-apply siya ng loan ay pupunta siya sa bangko. So, yung application and requirements na kailangan ay isasubmit niya sa bangko para makasecure ng approval. Tinatawag rin po ito na two-party transaction, na saan once na ma-approve ang applicant sa car loan, bank financing, ang bangko ay mag-issue ng purchase order o PO sa dealership. Pagdating naman sa in-house financing, ang applicant ay pupunta sa dealership para mag-apply ng loan, mag-submit ng application at requirements. Since ang car dealership, ang business talaga nila ay magbenta o mag-dispose ng kanilang inventory, ang financing ay pinapasa rin nila sa bangko. Pagpasa nila ng requirements sa bangko, i-evaluate ng bangko yan, mag-secure sila ng approval para ma-release ang unit. Ngayon, dito sa in-house financing, ang tawag rin po namin dito ay three-party transactions. Dahil tatlong partido ang involved sa transaction. The applicant, the dealership, and the bank. Once na ma-evaluate at na-aprubahan ng bangko ang application, magbibigay ng credit advice si bangko sa kay dealership para mag-release ng unit at the same time i-secure lahat yung documentation requirements ng bangko para mabayaran si car dealership. So, yun ang kaibahan ng in-house at ng bank financing. Pero pagdating sa requirements, isa lang po ang kailangan po nila. Duly accomplished application form, 2 valid identification cards, if married, both spouses to sign on the application form, kung co-borrower o mortgagor, separate application form is needed kasama nung dalawang valid identification cards ng co-borrower o co-mortgagor. Pagdating naman sa income documents,
If locally employed, latest certificate of employment indicating salary, position, and length of service, 1 month payslip, or 3 months bank statement. Of course, kailangan ng authorization letter to verify. Sa OFW naman, latest contract with authorization letter to verify, proof of bank remittance, and details of crewing manager for seafarers. Sa self-employed, DTI registration or mayor's permit, latest ITR with financial statements, bank statements, 6 months, trade references with complete contact information, business name, complete address, contact person, business phone number, major suppliers nila, at major clients at least 3. So yan po ang mga requirements na kailangan kung ikaw ay mag-bank financing or mag-in-house financing. So isa lang po ang requirements nila. Si bangko naman ang mag-evaluate ng inyong application. Ngayon, I hope nakita nyo at naintindihan po nila yung presentation na to, yung kaibahan ng bank financing at in-house financing. I hope makatulong po ito sa inyo sa pag-avail nyo ng inyong dream car. So, maraming salamat po at please like, share, and subscribe at sa susunod po.